Isa sa mga pinaka-importanting tradisyon tuwing piyesta ay ang paggawa ng mga arko sa bawat eskinita at kalsada dito sa Tansa. Makikita natin dito ang sama-samang pagtutulungan ng bawat pamilya. May nakita tayong nagagawa dito ng arko dito sa eskinita ng Maringal. Kamusta naman po yung pagpe-prepare nyo ng arko nyo po para sa darating na kapistahan? Okay lang po. Actually, taon-taon naman po, same lang po kami ng ginagawa. Nasa isang tao lang po yung ideya kung paano po gagawin. Tapos ibabahagi po sa lahat. Tapos ituturo po kung paano gawin. Tapos kanya-kanya na pong kanya-kanyang toka kung ano yung gagawin. Yun naman yung maganda, no? Siyempre, tulungan. Bayanihan na rin yun para may pakita yung yung pagsuporta sa dating na kapistahan Yes, po, no? para lahat din po gawang kamay lang. Ayun, yun yung maganda. May mga nagpuputol ng kawayan, may nagkakabit ng mga ilaw, may nagdidisenyo ng banderitas, at may mga naghahanda ng Marami pa dekorasyon. po nakitang yung parang pwede nyong i-design, no? Sa arko ng marikit po. Ito po, nakita ko po itong disenyo natin, no? Parang recycle thing po ng mga plastic bottle. Tama po ba? Kasama po ba ito sa i-design sa arko ng marikit po? Kasama po yan kasi naisip namin kung ang ilalagay namin ay bulaklak na plastic na once na umulan, maaaring masira pa. Tama nga naman na kahit umulan sa mabasa, maarawan, okay lang. Hindi sa malalanta katulad nung kung sakali, totoong bulaklak yung ilalagay nila para pang design. Nakita ko merong mga dito, mga bangkang maganda. Tama po ba? At ay Opo. kasama po itong mga bangkang maliliit na to para sa pagpapaganda ng arko nyo. Opo, tama po. Kasama po talaga yan. Kasi diyan po talaga diba naging simula yung about sa kwento ng Santa Cruz. Apo. Parang nag-connect siya, no? Dahil Opo, yung mga bangka, konektado po talaga yan. Gantong Tapos, bangka yung nakapulot ng opo. Tsaka ang hanap buhay po talaga dito sa Marikit ay Pamamangka po. Opo. Marami po talaga dyan mangingisda talaga. Tama yung bangka na hindi nilang pang-design dito sa arko. Sigurado pag to nailagay na o naisabi na sa arko nila. Tapos magkaroon ng konting design or ilaw, sigurado magiging maganda yung resulta or kakalabasan ng arko ng Marikit. Hindi biro ang paggawa ng arko. Inaabot ito ng ilang araw at minsan pati puyat at pagod ay kinakaya para lamang maipakita ang pagmamahal at debosyon sa mahal na poong Santa Cruz. Kumusta yung paggagawa ng arko nyo, tol? Maghahanda na gagawin sa kapistahan. Masaya, sir. Masaya na mahirap, sir. Ayun, masaya na mahirap. Siyempre, yun naman importante, no? Masaya na mahirap. Kasi Pero- taon-taon na natin ginagawa ito. Sabagay, mahirap pero naman, worth it naman. Lalo kung Ang bawat arko ay may kanya-kanyang disenyo at kwento. alam naman po natin dito sa karabaan ng E. Rodriguez, tapos kada iskinita po ng E. Rodriguez is iba-iba po ng style or design ng mga arko. Tapos base dito sa nakita ko sa arko nyo, hindi pa siya tapos pero maganda na po siya, no? Pwede niyo po bang mapaliwanag sa akin? Meron po kasi yung nakikita dalawang tao doon, tapos base at tungkol po basan ng arko na ginagawa or design ng arko nyo sa street na to, sir. So, next, i-emphasize namin kasi i-portray namin dito yung naging buhay noon sa Tansa, sa buong Tansa. So, sa mapalad, ibibigay namin yung storya na ipapahalaga namin dito yung mula nung noon pa kasi ang tema ng arko is throwback at old style. So, nag-come up kami sa isang lalaking nakakamis sa Chino at sa babae nakabalot saya. Ang mga lalaki, karamihan kasi ng tao nito, ang mga lalaki kasi noon ay kumukuha sila ng mga nangingisda sila at naman ang mga babae naman ang taga-tinda ng kanilang mga nahuli. So hawak nila ay ang cruise dahil ang behind the story of this one is na nakuha ang Santa Cruz ng Tansa Okay po. dahil sa mga mangingisda nakuha nila ito sa dagat at napulot nila at ginawa nila ito. Eh, no, nagko-connect din yung meron silang hawak na cross sa mangyayaring kapistahan din sa mahal na pong Santa Cruz. So hanggat ayun nga, in-emphasize namin yan at saka in-explain namin na mabuti para kasi mula noon na nangingisda sila at ngayon ang mga babae pa nagbebenta ng bila-bilao. So mula noon hanggang ngayon, ayun pa rin yung nakasanayan namin dito sa Mapalad City. May makukulay na ilaw, may mga bulaklak,
at may mga mensahe ng Tungkol pasasalamat saan po itong at na to? pananampalataya. Yung tawag dito? Ito yung istorya ng mahal na pong Santa Cruz. Mahal pong Santa Cruz. Ginawa po namin yan. Kapag gabi na at sabay-sabay nang umiilaw ang mga argo, tila ba mas nagiging buhay ang buong barangay. Arko nila sa Maringal. Ganito na itsura niya pag sabit ng gabi. Pag dumilim na, ang nagpapaganda na yung ilaw. Yan. Mas nakikita, lalong lumilitaw yung kagandahan. Arko. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ang simpleng iskinita ay nagiging simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan ng bawat komunidad. Para sa iba, dekorasyon lamang ito. Pero para sa mga taong taga rito, ang bawat argo ay handog ng puso at sakripisyo. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dito mo makikita na ang piyesta ay hindi lang selebrasyon. Ito rin ay pagbubuklod ng bawat residente. Kahit magkakaiba ang edad at hanap buhay, nagkakais ang lahat para sa iisang layunin. Ang mapaganda, ang pagdiriwang para sa mahal na poong Santa Cruz. Kaya saludo tayo sa bawat kamay na tumulong, Lahat din po, gawang kamay lang. Ayun, yun yung maganda. sa bawat oras na inalay, at sa bawat pusong nagbigay suporta para mapanatili ang kulturang ito. Dahil sa inyo, buhay na buhay pa rin ang tradisyon ng ating piyesta.